Sobrang bored mo ba talaga sa bahay at dito mo naisipang tumambay sa shop ko? Tanong kay Hazel ng pinsang si Denise. Kasama ni Hazel ang pinsan sa women's perfume shop na pag-aari nito. Matatagpuan yun sa isang high-end mall sa Makati. Pinsan niya ang babae sa side ng kanyang ina. Anak si Denise ng tito Greg niya, ang pinsan ng kanyang ina. Malapit sila ng babae dahil magkasing edad sila at magkaklase noong high school. Habang abala si Denise sa paggawa ng report sa laptop nito, siya naman ay abala sa pagkain ng cake na dala niya nang bisitahin ng pinsan. Wala akong magawa, Denise. Ayoko namang puntahan lagi si Mommy sa bahay dahil uusisain na naman niya ako sa love life kong non-existent naman. Nakangusong sagot niya. Panganay si Hazel sa 3 magkakapatid. Pareho ng may asawang 2 kapatid niya na sina Henry at Harris. Dahil siya na lang ang single sa kanilang 3, tuwing nagkakausap sila ng ina ay lagi nitong inuusisa kung may plano na siyang sumunod sa mga kapatid. Total ay tapos na ang kontrata niya sa kanyang modeling agency. Isang professional model si Hazel sa ibang bansa. 2 buwan nang nakalipas mula nang matapos ang kontrata niya sa kanyang agency. Mula sa Paris ay umuwi siya sa Pilipinas habang pinag-iisipan kung magre-renew siya ng kontrata at ipagpapatuloy ang pagmamodelo. Kailan ka nga ba kasi mag-aasawa, Hazel? Boyfriend nga, wala. Asawa pa kaya? Natatawang sagot niya. E di mag-boyfriend ka para hindi ka na mabored sa buhay. Sa edad na 34 ay single pa rin si Hazel. Wala rin siyang nobyo. 5 taon na nang nakalipas mula noong huli siyang nakipagrelasyon. Nakipaghiwalay siya sa dating nobyong si Jake dahil nalaman niya na yaman lang niya ang totoong habol nito sa relasyon nila. Nagmula kasi sa prominente at mayamang angkan si Hazel. Bilyonaryo ang pamilya ng kanyang ina, habang ang kanyang ama ay isang mayamang chef at restaurateur. Ayoko, wala na akong interes sa mga lalaki. Sagot niya sa pinsan. Labi siyang nasaktan sa ginawang panloloko ng dating nobyo. Kaya pagkatapos niyang makipaghiwalay dito ay hindi na siya nagkaroon ng bagong relasyon. So ano, forever single ka na, ganon? Anang pinsan. Kung makapagsalita ka naman parang hindi ka rin single. Balik niya sa babae bago muling sumubo ng cake. Madalang siyang makakain ng paboritong cheesecake dahil sa trabaho, kaya ngayong tapos na ang kontrata niya ay sinusulit ngayon. Ever since, wala na talaga akong interes sa mga lalaki. Pagpapayaman lang ang importante sa akin. Sagot ni Denise. Akma siyang magsasalita nang may kumatok sa maliit na opisina ng shop. Mula sa bumukas na pinto ay pumasok ang store manager. May kailangan ka, May? Tanong ng kanyang pinsan sa empleyado. Miss Denise, mag-undertime daw po si Jenny. May emergency kasi siya. Isinugod sa ospital ang nanay niya. O sige, payagan mo agad. Ma'am, 2 lang sila ni Carla dito sa shop. Absent din po si Olga, di ba? Medyo madaming customer ngayon dahil payday. It's okay, tutulong ako sa labas. Tapusin ko lang tong isang part ng report. Sagot ni Denise. Hindi na nagtaka si Hazel sa sagot ng pinsan dahil mabait itong amo sa mga empleyado nito. Nagpasalamat ang manager bago lumabas. Will you be okay here alone, Hazel? Lalabas ako maya-maya. Baling naman ni Denise sa kanya. Tapusin mo na lang yung ginagawa mo. Ako nang tutulong sa mga staff mo. Mag-aasikaso lang naman ng mga customer, di ba? Anya sa pinsan. Kumunot ang noon nito. What? Sigurado ka? Oo naman. Wala naman akong ibang ginagawa dito. Pangtanggal init din. Besides, I know lots of things when it comes to women's perfume. Anya, mahilig siya sa mga pabango at meron siyang koleksyon na yun. Okay, thank you. Pero magpalit ka ng damit. Hindi ko pwedeng humarap sa customer na naka-sleeveless. I have extra blouse here. Fine. Nakangusong sagot niya. Pagkatapos ubusin ng kinakain ay nagbihis siya at lumabas mula sa opisina ng pinsan. Hi May, may ginagawa pa si Denise kaya ako na lang ang tutulong sa inyo. Don't worry, madami akong alam sa pabango. Anya sa manager. Sige po Miss Hazel. Tanging sagot nito. Ilang sandali pa nang may pumasok na mga customer ay tumulong siyang mag-asikaso sa mga yun. Ito ma'am, try this one. Mabango po ito at hindi masyadong matapang ang amoy. It is the latest one from Chanel. Wika ni Hazel sa isang may edad na ginang. Ayon dito ay naghahanap ito ng regalo para sa amiga nito. Inamoy ng ginang ang bote ng pabango na inabot niya. Ngumiti ito pagkatapos. You're right, miss. I like this one. Siguradong magugustuhan din yan ng amiga niyo, ma'am. Okay, ito ang bibilhin ko. Nakangiting sagot ng ginang.
Malaki ang ngiting iginiya niya ang ginang sa counter. Habang binabayaran nito ang pinamili ay nakatingin ito sa mukha niya. Ang ganda mo namang sales lady, Iha. Ang tangkad mo pa. Mas bagay kang maging artista o modelo. Muli ay napangiti na lang si Hazel sa komento nito. Sanay na siyang makatanggap ng papuri mula sa ibang tao. Nako, salamat po ma'am. May nobyo ka na ba, Iha? Wala po. Kung ganun, pwede ko bang mahingi ang numero mo para maireto kita sa anak ko? Gwapo yun at matangkad. Mabait din. Bagay kayo. Napatingin na lang siya sa ginang. Pasensya na po ma'am, hindi po ako interesadong makipag-date ngayon. Sayang naman, Iha. Sa tingin ko'y magugustuhan ka niya. Tila nanghihinayang na wika nito, subalit hindi naman namilit pa. Pagkatapos kunin ng pinamili ay nagpaalam na ito sa kanya. Kasabay ng pag-alis ng ginang ay ang pagpasok ng bagong customer. Dahil abala ang ibang staff ay si Hazel na muli ang nag-asikaso sa bagong dating. Hindi na nga niya namalaya ng oras dahil masyado siyang nag-enjoy sa ginagawa. Natutuwa siya dahil lahat ng customers na inasikaso niya ay bumili ng pabango. Effective pala akong sales lady. Pabirong wika niya sa pinsan nang lumabas ito ng opisina. Natawa ito. Hindi pa raw makakapasok bukas si Olga. Gusto mo bang tumulong ulit? Sure, wala naman akong ginagawa. Sagot niya. Pasado alas 7 ng gabi ay nagpaalam na siya kay Denise. May dinner siya kasama ang pamilya sa restaurant ng kapatid na si Henry. Habang naglalakad palabas ng mall ay nag-book siya ng masasakyan sa isang ride-hailing application. Wala kasi siyang dalang sasakyan dahil coding ang kotse niya. Paglabas ng mall, agad niyang namataan ng isang itim na Ford Everest. Ipinasok niya ang cellphone sa bag at lumapit sa sasakyan. Agad niyang binuksan ng backseat at pumasok roon. Manong, pwedeng pakibilisan po, baka malate kasi ako. Wika niya sa driver. What, miss? Patanong na sagot ng isang baritonong tinig. Lumingon kay Hazel ang driver. Napakurap siya nang sumulubong sa kanyang isang gwapong mukha ng lalaki. Maitim ang malalim na mga mata nito, makapal ang mga kilay, matangos ang ilong at mapula ang mga labi. Ang gwapo namang grab driver nito. Wala sa sariling wika ni Hazel sa sarili. Bukod sa ubod ng gwapo ay mabango pa. Sa kabila ng distansya nila ay amoy niya ang pabango nito. Bigla ay nahiya siya nang tinawag niya itong manong. Sa tansya niya ay halos kaedad lang niya ito, o di kaya ay ilang taon lang ang tanda sa kanya. Miss? Muling gagad ng driver. Napakorap si Hazel bago tumikhim. Sabi ko po, pakibilisan sana ang pagdadrive. Don't worry, magbibigay ako ng tip. Saan pala kita ihahatid? Bahagyamang nagtaka sa tanong nito ay sumagot pa rin siya. Sa Bonifacio High Street, sa Del Fieros, yung sikat na restaurant. Oh, okay. Tango ng lalaki bago tipid ng umiti. Pinaandar nito ang sasakyan. Habang nasa biyahe ay iginala ni Hazel ang tingin sa kotse ng lalaki. Malinis yun at mabango tulad nito. Matagal ka ng grab driver? Hindi napigilang tanong niya sa lalaki. Tumikhim ito. Bago pa lang, miss. I mean, ma'am. It's okay, wag mo na akong imam. Hindi naman kita empleyado or something. Mula sa rearview mirror ng salamin ay nagtama ang tingin nila. Ngumiti ito sa kanya. Natigilan siya nang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa kabila niyon ay gumanti siya ng ngiti. Ikaw, miss, madalas ka bang mag-grab? Minsan lang kapag kailangan. Sagot niya. Tumango ito at tipid ng ngumiti bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Hindi niya inaasahan na walang traffic ng araw na yon, kaya agad silang nakarating sa pupuntahan. Bigla ay nagsisi si Hazel na sinabihan pa niya ang lalaki na bilisan. Miss, nandito na tayo. Imporma ng gwapong driver matapos ihinto ang sasakyan sa tapat ng restaurant. Kumuha siya ng 1,000 mula sa wallet at inabot sa lalaki. Salamat. Napakurap ito habang nakatingin sa pera. Miss, sige na, tanggapin mo na. Sabi ko magtitip ako, di ba? Saka gusto ko tong kotse mo, mabango. Yung nasakyan ko kasi kanina nakakahilo. Nakangiting wika niya sa kaharap. Tila wala sa sariling tinanggap nito ang 1,000. Ngumiti siya at akmang bababa ng sasakyan nang marinig niya ang boses nito. Teka, miss. Bakit? Napalunok ito at ngumiti. Wala naman. Gusto ko lang sabihin na ang ganda mo. Nag-init ang mukha ni Hazel. Salamat. Sagot niya bago tuluyang bumaba. Sinundan pa niya ng tingin ang pag-alis ng sasakyan bago pumasok sa restaurant.
Saktong pagpasok niya sa restaurant ay tumunog ang cellphone niya. Huminto siya at kinuha yun sa bag. Isang numero ang tumatawag sa kanya. Hello? Anya sa kausap nang sagutin ang tawag. Hello ma'am, nasa na po kayo? Kanina pa po ako dito sa left wing entrance ng mall. Ha? Sino po kayo? Nagtatakang tanong niya sa kausap. Ma'am, ako po yung Grab driver na naibook nyo. Pasensya na po kung natagalan ako dahil traffic sa dinaanan ko. Pero nandito na po ako ma'am, yung Ford Everest na may plate number CDK 156. Natigilan si Hazel bago unti-unting napaawang ang mga labi. Bumalik sa kanya ang plate number ng kotseng sinakyan. Maging ang reaksyon ng gwapong driver nang pumasok siya sa kotse nito. Hindi pala siya ang Grab driver na binook ko? Hala ka, bakit hindi man lang nag-react ang lalaking yun? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Ma'am. Tila naiinip na untag sa kanya ng kausap sa kabilang linya. Naku, sorry Manong. Nandito na po ako sa pupuntahan ko. Pasensya na po. Ganito po kasi, may nasakyan akong kotse kanina. Akala ko yun ang nabook ko pero ibang driver pala yun. Bumuntong hininga ang kausap. Naku ma'am, pwede nyo naman sabihin na ayaw nyo nang sumakay. Magdadahilan pa kayo. Pero sige na, pakikancel na lang ang booking nyo para makakuha na ako ng ibang pasahero. Nagsasabi po ako ng totoo, Manong. Pasensya na po talaga. Pero sige po, ika-cancel ko na ang booking sa inyo. Patuloy na paghingin pa umanhin niya. Nahihiyang napahawak siya sa pisngi nang maibaba ang hawak na cellphone. Kaya pala nagtataka ang gwapong driver na yun kanina. Hindi pala siya yung binook ko. Nakakahiya. Pero bakit nga kaya hindi man lang niya sinabi sa akin? Grab driver din kaya siya? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili habang iniisip ang driver na naghatid sa kanya sa restaurant. Hanggang sa makarating siya sa private room ng restaurant kung saan naroon na ang pamilya ay nasa isip niya ang gwapong driver. Okay ka lang ba anak, Hazel? Tanong sa kanya ng ina. Yes ma'am. Sagot niya bago bumati sa mga naroon. Bukod sa ama ay naroon ang mag-asawang Henry at Melissa. Ang ikalawang kapatid na si Henry ang namamahala sa restaurant business nila. Where's Harris and Serene? Tanong niya sa mga kasama na ang tinutukoy ay ang bunsong kapatid at asawa nito. Papunta na raw, they'll be here in a minute. Sagot ng kanyang ama. Hindi nga nagtagal ay dumating ang kapatid kasama ang asawa na 3 buwang buntis. Ang ganda-ganda mo lalo, Serene. You're blooming. Puri niya sa asawa ni Harris. Of course, blooming talaga ang asawa ko dahil sagana sa pagmamahal ko. Sagot ni Harris habang ang asawa nito ay bumeso sa kanya. Ikaw naman Hazel anak, wala ka bang balak na sumunod na sa mga kapatid mo? Tanong sa kanya ng inang si Monica sa gitna ng pagkain. Nag-e-enjoy pa ako sa single life, mommy. Sagot niya rito. May balak ka bang pumirma ng bagong kontrata sa agency mo? Tanong naman ng ama nila. Pinag-iisipan ko pa dad, pero parang gusto ko na lang dito sa Pilipinas. 10 taon na siyang modelo at sa loob ng mga panahong yon ay malaking pera na ang naipon niya. Kapag nagretiro na siya sa pagmamodelo, ay balak niyang magtayo ng isang clothing line. Total ay graduate siya ng fashion design sa ibang bansa at marami siyang koneksyon sa fashion world dahil sa pagiging modelo. Oh well, total wala ka pang balak na umalis, irereto kita sana sa anak ng kaibigan ko. You know Arthur Iha? He's a handsome CEO and engineer. Wika ng ina. I know him, gwapo siya pero hindi ko type mommy. At anong type mo, mga doktor na kagaya ng ex mong si Jake? Isang doktor ang ex-boyfriend niyang si Jake. Nakilala niya ito nang samahan niyang magpa-check up ang ina sa ospital. 3 taon ang naging relasyon nila ni Jake. Gwapo ito, matalino at maunawain. Walang problema dito na LDR ang relasyon nila dahil madalas siya sa ibang bansa. Kalaunan ay nalaman niya na may ibang babae si Jake at niligawan lang pala siya nito dahil sa kanyang pamilya. Dahil gusto nitong makapag-asawa ng mayaman at balang araw ay makapagpatayo ng sariling ospital. Mom, wag mo nang banggitin ang pangalan ng lalaking yun. I've already moved on from him at nagbago na rin ang type ko. Ayoko na sa mga doktor. So anong tipo mo sa lalaki ate? Baka may kilala ako. Tanong naman ng kapatid na si Harris. Sa tanong ng kapatid ay biglang sumagi sa isip niya ang gwapong driver na naghatid sa kanya sa restaurant. Hindi niya maipagkakailan na gwapong-gwapo siya dito. Sana nga lang magkita ulit sila. Tigilan mo ako, Harris. Huwag ka nang gumaya kay mama. Sagot niya sa kapatid bago inabot ang wine glass niya.
Pagkatapos maghapunan ay nagpaalam na silang magkakapatid sa mga magulang. Dumiretso si Hazel sa condo unit niya. Kinabukasan ay muli siyang nagtungo sa perfume shop ng pinsan sa mall. Dahil kapitbahay lang niya si Denise, sumabay na siya sa kotse nito. "Seryoso ka talaga dito ha?" Nakangising komento sa kanya ni Denise habang nasa biyahe sila papunta sa mall. Pinasadahan din nito ang suot niya. "I told you, bored talaga ako at wala naman akong ginagawa. Pero hindi to libre lang, Denise ha?" "Oo, sige, babayaran kita. Total, magaling kang magbenta." Nakangising sagot nito. "Bakit nga pala hindi mo dala ang kotse mo?" "Tinatamad ako. Magbubuk na lang ako ng Grab pa uwi mamaya." Sagot niya. "Really, Hazel? Baka naman dahil nagbabaka sakali kang makita ulit yung gwapong driver kagabi." Tukso sa kanya ng isang bahagi ng isip. Napanguso siya dahil aminado siyang isang bahagi niya ang gustong muling makita ang lalaki. Hindi kasi mawala-wala sa isip niya ang gwapong mukha nito. "Pwede ka namang sumabay sa akin mamaya. Yun ay kung wala kang lakad at magtatagal ka sa shop ko." Anang pinsan. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa mall. Pagdating sa shop ay pinahiram pa siya ni Denise ng uniforme. Isang puting blouse yun at pencil cut skirt. Pagdating ng 11:00 ng umaga, naging abala na si Hazel sa pag-aasikaso ng mga dumarating na customer ng shop. "Ang galing niyo palang mangumbinsi ng customer, Miss Hazel." Wika sa kanya ni Carla, isa sa mga empleyado ng pinsan. Napangiti si Hazel. Akma siyang magsasalita nang marinig niyang bumukas ang glass door ng shop. Bumaling siya roon para harapin ang customer. Muntik nang malaglag ang panga niya nang makita niya ang customer na pumasok. Yun ang gwapong driver na naghatid sa kanya sa restaurant kagabi. Lutang ang kagwapuhan nito sa suot na polo shirt at maong na pantalon. Napagtanto rin niya kung gaano ito katangkad. 5'9" si Hazel, subalit tila ilang pulgada pang mas mataas ang lalaki sa kanya. Tulad niya, kita rin sa gwapong mukha ng lalaki ang pagkabigla nang magtama ang mga mata nila. "Ikaw yung driver kagabi, hindi ba?" Wala sa sariling tanong niya nang makalapit sa lalaki. Kumarap ito at pagkatapos ay ngumiti. "Yeah, ikaw yung hinatid ko sa restaurant kagabi." Tumikhim siya. "Ako nga, nung maihatid mo ako, nalaman ko na hindi pala ikaw yung Grab driver na nabook ko. Nagtataka lang ako, bakit hindi mo sinabi sa akin?" Tila natigilan ito bago nahihiyang napahawak sa batok. Pasensya na miss. Hindi ko na sinabi sa'yo na mali ang nasakyan dahil kailangan ko rin ng pasahero kagabi." Napakurap siya. "Kung gano'n, Grab driver ka rin?" Sideline ko. I'm an architect by profession, pero minsan sumasideline ako bilang Grab driver." "Oh." Napatango siya sa sagot nito. "I'm really sorry about last night. Hindi ko nasabi sa'yo na hindi ako ang binok mong sasakyan." Hinging paumanhin ito. "Okay lang yun, naihatid mo naman ako ng maayos sa pupuntahan ko." "Thank you, miss." Ngiti nito. Wala sa sariling napatitig siya sa lalaki. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang masilayan ang ngiti nito. Thank you rin." Wala tuloy sa sariling sagot niya. "Thank you para saan?" May pagtatakang tanong nito. Thank you sa paghatid mo ng safe sa akin kagabi." Bahagya itong natawa. "Wala yun. Pinili mong sumakay sa kotse ko kaya responsibilidad kita." Tila lalong nagwala ang dibdib niya nang marinig ang tawa nito. Yun ang unang beses na naramdaman niya yon sa isang lalaki. Kahit sa mga dating nobyo ay hindi niya naranasan yon. "Ano, Hazel? Tinignan mo na lang ang lalaking yan?" Untag sa kanya ng isang bahagi ng isip. Noon lang din niya napansin na nakatingin sa kanila ang dalawang staff na kasama niya sa shop. Tumikim siya at ngumiti sa lalaki. Ano palang ginagawa mo dito? Bibili ka ng pabango?" Nakangiting tumango ito. "Oo sana, pangregalo." "Halika, tutulungan kitang maghanap." Nakangusong wika niya. "Ikaw ang may-ari nitong shop?" "Nako, hindi." Bahagyang natawang sagot niya. "Sa pinsan ko tong shop." Balak sana niyang sabihin na tumutulong lang siya sa pinsan, subalit sa huli ay nagbago ang isip niya. Nagtatrabaho lang ako dito." "Nagtatrabaho ka dito?" Kunot ang noo at tila na biglang tanong nito. Oo, bilang sales lady." Napakurap ito bago tumango at ngumiti. "Sorry sa reaction ko. Hindi lang ako makapaniwala na sales lady ka pala. Mas mukha kang artista o model."
Hindi niya napigilang hindi mapangiti sa sinabi nito. Normal na sa kanya ang purihin pero hindi niya inaasahang maaapektuhan siya sa sinabi ng lalaki ngayon. Salamat. Ano bang pabango ang hanap mo? Wala akong idea sa women's perfume kaya kung anong isasuggest mo sa akin yun ang bibilhin ko. Teka, para kanino yung pabango? Sa girlfriend mo ba o asawa? Napangusong tanong niya. Hindi naman nakapagtataka kung hindi na single ang gwapong lalaki. Wala akong girlfriend, wala ring asawa. Bahagyang natawang sagot nito. Para sa nanay ko yung pabango. Hindi niya itatanggi na natuwa siya sa sagot nito. Subalit kasual na tumango lang siya bago ito iginiya sa estante kung saan nakadisplay ang mga binibenta nilang pabango. Ito sir, ito yung hilera ng mga perfume na mabenta sa mga middle-aged customer namin. Sir? Bahagyang nakaangat ang kilay na gagad nito. Ngumiti siya. Ikaw ang customer ko ngayon kaya dapat lang na sir ang itawag ko sa'yo, di ba? Matt na lang, miss. Matt? Yes, short for Mateo. Ikaw, pwede ko bang makuha ang pangalan mo? Hazel, yun na lang din ang itawag mo sa akin, wag na miss. Okay, Hazel. Nakangiting sambit nito. Gumanti siya ng ngiti sa binata. Sigurado kang akong papipiliin mo ng pabangong ireregala mo sa mami mo? Paano kapag hindi pala niya nagustuhan ng pinili ko? Mahina itong natawa. May tiwala naman ako sa taste mo. Sabi mo yan ha, baka mamaya bumalik ka rito para magreklamo. Hindi ako babalik dito para magreklamo. Kung babalik ako dito, yun ay para makita ka ulit. Napanguso siya para pigilang mangiti. Alam mo, parang pareho kayo ng bunso kong kapatid. Parehong ano, Hazel? Parehong mambobola. Muli ay mahina itong natawa. Hindi ako nambobola. Hindi ba pwedeng puntahan kita next time? Para makipagkaibigan. May magagalit ba? Boyfriend o kaya naman ay strict na parents? Wala akong boyfriend. May parents ako pero hindi naman strict. Kulang na nga lang itulak siya ng mami niya para mag-asawa na rin kagaya ng mga kapatid niya. So, pwede akong bumisita next time? Oo, pwede naman. Bukas naman tong shop everyday. Nandito rin ako araw-araw. Wala kang day off sa trabaho? Oo nga pala. Meron syempre. May isang araw akong day off. Ngumiti siya at tumikim. Magkano nga pala ang budget mo dito sa perfume na bibilhin mo? Medyo may kamahalan pala tong pinili ko. This one is 15,000 pesos. Kung hindi pasok sa budget mo, pwede ako mag-recommend ng mas mura. Okay lang ang presyo, Hazel. May budget ako para dyan. Pinag-ipunan ko talaga. Oh, kaya ba sumasideline ka na grab driver minsan? Oo, ganun na nga. Ngumiti siya. Pero don't worry, may 50% discount nga pala kami sa mga first-time customer. Really? 50% discount? Tila na biglang tanong nito. Oo, may discount talaga dito sa store kapag first-time buyer at kapag medyo mahal yung binili. Mabait kasi talaga yung pinsan ko na may-ari nitong shop. Sigurado ka, Hazel? Okay lang naman kung walang discount. Ay, ayaw mo ng discount, Matt? Parang ikaw lang ata ang customer na ganyan. Ayaw mo nun, yung madi-discount mo, pwede mo pang ibili ng ibang bagay para sa mommy mo. Akmang magsasalita ito nang tumunog ang cellphone nito. Excuse me, I have to answer this. Importante. Sige lang, take your time. Ngiti niya sa binata. Lumabas si Matt ng shop. Siya naman ay nagpunta sa cashier. May, bigyan mo ng 50% discount si Matt. I mean, yung customer natin ah. Don't worry, ako nang bahalang magsabi kay Denise. Nabiglaman ay tumango sa kanya ang babae. Hindi naman nagtagal ay bumalik si Matt. Dumiretso ito sa counter kung saan naroon siya. Tulad ng sinabi niya sa cashier, discounted ng 50% ang binili ng binata. Thank you for assisting me, Hazel. Baling sa kanya ni Matt. Ngumiti siya dito. Wala yon. Salamat din dahil dito mo sa shop namin napiling bumili ng pabango. Sana magustuhan ng mami mo yung pinili ko. Don't worry, magugustuhan niya to. Okay lang bang bumalik ako dito one of these days? Para bumili ulit at para bisitahin ka. Kahit wag ka nang bumili, pumunta ka nilang dito, Matt. Okay, I will do that, Hazel. Okay, sige, aasahan ko yan. Hindi niya napigilang sabihin kasabay ang isang ngiti. Hinatid pa niya si Matt hanggang sa pinto ng shop. Sinundan din niya ito ng tingin hanggang sa makalabas ito ng shop at mawala sa paningin niya.
Ang gwapo, Miss Hazel. Mukhang type ka. Wika sa kanya ni Carla. Type ko rin siya. Hindi napigilang sagot niya sa staff. Dahil wala pang customer ay pumasok muna siya sa opisina ni Denise para magpahinga. Ilang minuto siyang naroon nang dumating ang pinsan mula sa dental appointment nito. Hazel, ano yung sinabi ni May na inutusan mo siyang bigyan ng 50% discount ang isang customer? Nagtatakang tanong sa kanya ng pinsan. Kilala ko kasi yung customer kanina, Denise. Sagot niya. Napanguso siya at hindi napigilang ikwento sa kaibigan ang tungkol kay Matt. Wow, akala ko ba wala ka ng interes sa mga lalaki? Tapos ngayon halos ibigay mo na ang paninda ko. Nanunuksong nagtaas ng kilay si Denise. Akala ko rin, Denise. Akala ko nawala na ako ng interes sa mga lalaki pagkatapos ng sinapit ko sa relasyon namin ni Jake. Pero mali pala ako. Hindi ko alam kung anong meron kay Matt pero hindi siya mawala-wala sa isip ko. Kapag gumingiti siya, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ngayon lang ako nagka-interes ng ganito sa lalaki. Kahit kay Jake, hindi naman ako ganito dati. Kaya ba binigyan mo ng 50% discount yung binili niya? Ikaltas mo na lang sa magiging sahod ko yung discount na binigay ko kay Matt. Natatawang napailing ang pinsan. Ngayon mo palang nalaman ng pangalan ng lalaking yun pero ginastusan mo na. Ang lakas ng tama mo Mag-ingat ka, Hazel. Paano kapag nalaman niya na bilyonarya ka pala? Tapos katulad pala siya ng ex mong si Jake. Bumuntong hininga siya. Kaya nga sinasabi ko sa kanya na dito ako nagtatrabaho sa shop mo, bilang sales lady. Paano naman kung ma-turn off sa'yo kasi sales lady ka lang? Di ba sabi niya architect siya kamo? Kung na-turn off siya, hindi sana siya nagsabi na babalik siya dito para bisitahin ako. Sana hiningi mo ang number niya para may komunikasyon na kayo kahit hindi pa kayo nakikita ulit. Nahiya ako kanina, pero sabi naman niya babalik siya dito sa shop. Ngumisi ang pinsan. Blessing in disguise pala tong pagtulong mo sa akin dito sa shop. Mukhang magkaka-love life ka na. Baka magpa-party si Tita Monica kapag nalaman niyang in love ng unika iha niya. Grabe naman sa in love, Denise. Anong tawag doon? Hindi ba't na love at first sight ka sa kanya? Hindi siya nakasagot sa pinsan dahil parang tama ito. Unang beses pa lang niyang nakita si Matt ay iba na ang naramdaman niya para sa lalaki. Samantala, paglabas ni Mateo ng perfume shop, ay dumiretso siya sa isang restaurant sa naturang mall kung saan naghihintay sa kanya ang pinsang si Leo. Nagpunta siya sa Rockwell ng araw na yon dahil may meeting siya kasama ang pinsan. Habang naglalakad siya ay nahagip niya ng tingin ang pamilyar na babae sa loob ng perfume shop. Kaya naman natagpuan na lang niya ang sarili na pumapasok sa shop upang muling makaharap si Hazel Del Fierro. Matagal nang kilala ni Matt ang dalaga dahil naging schoolmate niya ito noong high school. Sikat si Hazel sa buong eskwelahan nila dahil sa angking ganda nito. Madaming lalaki ang may gusto sa dalaga at isa na siya roon. Subalit ni minsan ay hindi niya sinubukang magpakilala sa dalaga at makipaglapit dito. Patpatin at nerd kasi siya noon. Hinayaan na lang ni Mateo ang sarili na lihim na humahanga sa dalaga. Hanggang sa makagraduate sila ng high school at hindi na niya muli pang nakita si Hazel. Nalaman na lang niya na isang sikat na modelo na sa ibang bansa ang babae. Kaya naman hindi niya inaasahan na magtatagpo ang landas nila ni Hazel kagabi. Naghihintay siya sa kanyang pinsang si Lian sa entrance ng mall nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan niya at pumasok si Hazel Del Fierro. Finally, you're here, Matt. Akala ko pa naman nandito ka na dahil late na ako dumating. Yun pala, mauuna pa ako sa'yo. Wika sa kanya ng pinsang si Leo pagdating sa restaurant. Sorry, may dinaanan pa kasi ako. Sagot niya bago naupo sa harap nito. Ano yan? Tanong nito habang nakatingin sa paper bag na inilapag niya sa isang bahagi ng mesa. Pabango, binili ko para kay mama. Kumunot ang noo ng pinsan. Kailan ka pa inutusan ni Tita Marga na bumili ng pabango niya? Baka naman sa girlfriend mo yan. Pero may girlfriend ka ba? Di ba hindi ka pa nakaka-move on sa first love mong si Hazel? Stop being so nosy, Leo. Naiiling na sagot niya sa lalaki. What? Tama naman ang sinabi ko First love mo si Hazel. At hanggang ngayon hindi mo pa rin siya nakakalimutan. So para kanino yung pabango na yan? Totoo ang sinabi ni Leo. First love niya si Hazel Del Fierro. At sa nakalipas na mga taon ay hindi nawala ang nararamdaman niya para sa dalaga. Sumubok naman siyang magnobya noong kolehiyo siya upang makalimutan ng babae.
Subalit bigo siyang magawa yon. Hanggang sa tinanggap na lang niya sa sarili na hindi na niya magagawa pang kalimutan ang isang Hazel Del Fierro. Binili ko yan sa perfume shop kung saan nagtatrabaho si Hazel. Sagot niya sa panguusisa ng pinsan. Halos hindi siya pinatulog ng pagkikita nila ng dalaga kagabi. At kanina, hindi niya inaasahang makikita niyang muli ang babae. Upang makausap muli si Hazel ay pumasok siya sa shop at nagdahilan na naghahanap ng pabango. Hazel as in si Hazel Del Fierro? Hindi makapaniwalang gagad ng pinsan. Oo, siya lang naman ang Hazel na kilala ko eh. Hindi ba international model yun? Anong ginagawa niya sa tindahan ng pabango? I don't know. Basta ang pakilala niya sa akin, sales lady siya sa shop ng pinsan niya. Labis na ipinagtaka nga niya nang sabihin ni Hazel na nagtatrabaho ito bilang sales lady sa shop ng pinsan. Teka, nagkita kayo kanina? At sa wakas nakapagpakilala ka na sa kanya? We actually met last night, nung pinasundo mo sa akin si Lian. Kapatid ni Leo ang babae. Paano naman kayo nagkita ni Hazel kagabi? Sumakay siya sa sasakyan ko. Napagkamalan niya akong Grab driver. Maybe hindi niya sinek ng mabuti ang plate number ng Grab na sadyang binook niya. Kaya akala niya ako yun. Natawa si Leo. Wait, really? Grab driver? I couldn't believe that the great architect Mateo San Buenavides, CEO and chairman of SBJ Architectural Firm, napagkamalang Grab driver. Totoo ang sinabi ni Mateo kay Hazel na isa siyang arkitekto. Subalit hindi lang siya isang simpleng architect. Siya rin ang CEO at chairman ng architectural firm na pagmamay-ari ng pamilya nila. Siguradong matatawa si tita kapag nalaman niyang napagkamalan kang Grab driver ng first love mo. Shut up, Leo. Don't worry, safe sa akin yung sikreto mo. Nakangising wika nito. Pero nung nakita kayo kanina, nagpakilala ka ba ng maayos sa kanya? O baka pinanindigan mo nga ng pagiging Grab driver mo? Nung nagkita kami kanina, sinabi ko sa kanya na architect ako, na paminsan-minsan may extrang Grab driver. Naaaliw na humalakak ang pinsan. Ano yun? Kinabahan ka? Ang lakas talaga ng tama mo sa babaeng yun no? Dahil hindi niya kayang i-deny ang sinabi nito, ay binigyan na lang niya ito ng matalim na tingin. Shut up. Let's get down to business. Okay. Anito bago sumeryoso. Pagkatapos ng meeting nila ni Leo ay dumiretso si Mateo sa bahay ng mga magulang. May sarili siyang condo unit, subalit dumaan siya sa bahay ng magulang para ibigay ang biniling pabango sa ina. Mateo, iho, napadalaw ka. Bati sa kanya ng ina. Sinalubong siya nito ng yakap. Nag-iisang anak si Matt ng kanyang mga magulang. I wanted to give you this, ma. May meeting kami ni Leo sa Rockwell. Napadaan ako sa perfume shop kaya naisipan kong bilhan ka. Nagtataka man ay ngumiti ang ina. Yun ang unang beses na binilhan niya ng pabango ang ina. Oh, thank you, iho. Galing din ako ng Rockwell kahapon. Bumili din ako ng pabango para sa Tita Mercy mo. Well, I didn't know your favorite so I had someone help. I hope you like it, ma. Biglang namilog ang mga mata ng kanyang ina. Sinong someone yan, iho? Teka, don't tell me may girlfriend ka na. I wish. Ngaling-ngaling isagot niya sa ina. Not a girlfriend, ma, but someone special to me. Oh, base ng ngiti mo, mukhang espesyal nga talagang babaeng yan. Nako, malak pa naman sana kitang ereto sa magandang staff ng perfume shop. Mabuti na lang pala at hindi na niya binigay ang number niya. Anang ina. Magandang staff, ma? Oo, iho. Gandang-ganda ako sa kanya, parang artista. Ang bait pa. Napanguso siya ng mapagtanto na marahil ay si Hazel din ang tinutukoy ng ina. So talaga nga nagtatrabaho siya sa perfume shop na yun? Animat sa isip. Binuksan ng ina ang kahon ng pabango at inamoy yon. Wow, I like this, iyo. Kung sino man yung espesyal na babaeng sinasabi mo, boto na ako sa kanya. I like her taste in perfume. Napangiti siya sa ina. Magugustuhan mo talaga yun, ma. Ngayon ka lang nagsalita ng ganyan sa isang babae, ah. Curious tuloy ako. Sana may pakilala mo na siya sa akin. Hopefully, ma. Sagot niya. Samantala, kinabukasan at sa mga sumunod na araw, ay regular na nagpupunta si Hazel sa perfume shop ng pinsan. Kahit na kompleto na ang staff nito ay nagpatuloy pa rin siya sa pagpasok bilang staff roon. May pinagkakaabalahan ka ba ngayon, Hazel?
Ilang araw ka nang hindi bumibisita dito sa bahay. Tanong sa kanya ng ina nang tawagan siya nito. Nagpapahinga siya sa opisina ng pinsan kaya nagawa niyang sagutin ang tawag ng mommy niya. Nandito po ako sa shop ni Denise, ma, sa Rockwell. Bakit naman lagi kang nandyan, iha? Nagtatakang tanong ni Monica sa anak. Tumutulong po ako kay Denise. Kulang kasi siya sa staff ngayon. Don't worry, this weekend pupunta ako sa bahay. Nandito ka na nga sa Pilipinas, hindi mo pa kami madalas binibisita ng dad mo. O baka naman abala ka na sa ibang bagay, ha? Alam niya ang ibig sabihin ng ibang bagay na tinutukoy ng ina. Natawa siya. Don't worry, Mom. Kapag may boyfriend na ako, ipapakilala ko agad sa'yo, okay? Aasahan ko yan, iha. See you this weekend. Pagkatapos makipag-usap ni Hazel sa ina ay ibinalik niya ang cellphone sa bag. Anong sabi ni tita? Usisa ni Denise. Kasama niya ang pinsan sa opisina nito. Nagtatanong kung kailan ako pupunta sa bahay. Bakit kasi hindi ka tumadalaw sa inyo? Araw-araw ka na nandito sa shop ko. Nagkibit-balikat siya. Well, I like it here. Saka ayaw mo bang nandito ako? Ang galing kong magbenta. Sus, ang sabihin mo ayaw mong umalis kasi inaabangan mo yung gwapong architect/grab driver na bet mo. Panunukso ng pinsan. Napanguso siya dahil tama naman si Denise. Hinihintay niya na bumalik si Matt sa shop. Mahigit 1 linggo na ang nakalilipas mula nang bumili ito ng pabango. Sa loob ng mga araw na yon, lagi siyang nasa shop ng pinsan. Subalit ni minsan ay hindi napadpad ang lalaki doon. Sana kasi hiningi mo ang number ng Matt na yon, ani Denise. Nahiya nga ako at saka sabi naman niya babalik siya. Oh, bakit hindi pa bumabalik? Ewan ko. Napasimangot siya. Baka abala sa trabaho. Pero kung nakalimutan na niya ako, okay lang naman. He's just another guy I met. No big deal. Nagangat ng kilay si Denise. No big deal? Pero kitang-kita sa mukha mong disappointment. Alam mo, ngayon lang kita nakitang ganyan ka-interesado sa lalaking hindi mo pa naman lubos na kilala. Parang kahit kay Jake dati, hindi ka naman nagkaganyan. Akmang magsasalita siya nang biglang may kumatok. Sumungaw ang staff na si Jenny sa pinto. Miss Hazel, may naghahanap po sa inyo. Wika sa kanya ng babae. Sino daw? Lalaki po, Matt ang pangalan. Ang sabi niya magkakilala daw kayo. Namilog ang mga mata niya. Sige, lalabas na ako. Oh, ayan na palang hinihintay mo. Nakangising tukso sa kanya ng pinsan. Sama ako. Gusto kong makita kung anong itsura ng Matt na yan at tinamaan ka ng husto sa kanya. Wag na, dito ka na muna sa opisina mo. Bakit? Natatakot kang baka ako biglang magustuhan? Pabirong tanong nito. Ako kaya ang pinuntahan niya rito. Pabirong ingos niya sa pinsan. Mabilis na pinasadahan niya ng daliri ang mahabang buhok bago lumabas ng opisina nito. Agad niyang namataan si Matt. As usual, napakagwapo ng lalaki sa suot na light blue polo shirt at slacks. Nilapitan niya ang lalaki na agad tumayo mula sa sofa nang makita siya. Hazel, hi. Bati ni Matt kasabay ng isang ngiti. Bumilis ang tibok ng puso niya sa ngiting yon ng binata. Sa kabila niyon, pinilit niyang umaktong kaswal sa harap nito. Matt, hello. Napadaan ka? Sabi ko, babalik ako dito, hindi ba? Seryoso ka pala talaga dun sa sinabi mong yon. Pagkukunwari niya, kahit na ang totoo ay 1 week na niya itong hinihintay. Oo naman, seryoso ako. I'm sorry kung ngayon lang ako nakabalik, Hazel. Nagkaroon kasi ng problema ang isa sa mga project ng team namin sa Cebu, kaya kailangan kong pumunta doon. Kahapon lang ako nakabalik dito sa Manila. Hindi mo naman kailangan mag-explain sa akin, Matt. Maliit na ngumiti ito. Ayoko lang isipin mo na baka kinalimutan kita. O kaya na puro salita lang ako, kaya gusto kong mag-explain sa'yo. Para malinis ang pangalan ko. Bahagya siyang natawa sa huling sinabi nito. Kung makapagsalita ka naman, parang may krimen kang ginawa, Matt. So, hindi ka galit sa akin? Nananan siyang tanong nito. Napangiti siya. Hindi, bakit naman ako magagalit sa'yo? So, pwede kitang imbitahan kumain pagkatapos ng trabaho mo dito sa shop? Teka, bakit mo naman ako yayayain kumain sa labas? Gusto ko kasing mag-thank you sa'yo. Kasi nagustuhan ni Mama yung pabangong binili mo. Talaga? Nagustuhan niya?
Oo, ang galing mo raw pumili. So thank you, Hazel. Nag-init ang mga pisngi niya. Sos, wala yon. Trabaho ko naman yon. But I want to return the favor. Pwede ba kitang yayain kumain pagkatapos mo sa trabaho? Pwede naman. Hindi na nagpakipot pang sagot niya. Wait for me a bit. Kukunin ko lang ang gamit ko. Teka, tapos ka na ba sa trabaho? Napaawang ang mga labi niya bago nakabawi at ngumiti. Oo, tapos na. Hanggang 6:00 lang ako. Maupo ka muna dito, saglit lang ako. Okay, Hazel. Iniwan niya si Matt at bumalik sa opisina ng pinsan. Gets ko na kung bakit na love at first sight ka sa Matt na yun. Gwapo nga. Ngising asong wika sa kanya ni Denise. Lumabas ka? Curious kasi ako sa itsura ng Matt na yun kaya sumilip ako. Ano yun, nanliligaw na ba sa'yo? Hindi, nagayaya lang kumain dahil nagpapasalamat. Nagustuhan daw ng mama niya yung pabangong pinili ko. Sus, paraan lang niya yun. Mukhang type ka talaga, Hazel. Napangiti siya sa sinabi ng pinsan. Ramdam din niya yun, subalit ayaw niyang basta-basta na lamang mag-assume. Teka, sales lady ang pakilala mo sa kanya, hindi ba? Oo, bakit? Sa tingin mo, kaya mong magpanggap na mahirap? Sa itsura mo pa lang, walang maniniwala na kapos ka sa pera, Hazel. Tapos yung mga taste mo, puro mamahalin pa. Ano ka ba? Hindi naman ako magpapanggap na mahirap pa sa daga, Denise. Hindi ko lang sasabihin na kayang bumili ng isla ang pamilya namin. Papasa naman akong middle class eh. Saka kapag nakilala ko siya ng lubos at nakita ko na hindi siya tulad ni Jake, sasabihin ko naman sa kanya ang totoo kong estado sa buhay. O siya, good luck sa date mo. Muli ay nakangising wika ni Denise. Pagkatapos niyang magpaalam kay Denise ay lumabas na siya. Binalikan niya si Matt na naghihintay sa kanya. Saan nga pala tayo? Tanong niya sa lalaki paglabas nila sa shop. Ikaw ang mag-decide. Saan mo gusto? May paborito ka bang restaurant? Akma niyang sasabihin ang pangalan ng paborito niyang Italian restaurant. Subalit natigilan siya nang maalala na high-end yun at masyadong mahal ang presyo ng pagkain. Okay lang sa akin kahit saan. Kahit sa fast food. Fast food? Tila na biglang baling ni Matt sa kanya. Oo, bakit? Hindi ka ba kumakain sa fast food? Tumikim ito. Kumakain naman. I mean, nagulat lang ako sa sinabi mo dahil ayaw kitang dalhin sa ganun. I want to treat you with good and healthy food. Eh di ikaw na mag-decide. Nakangusong tanong niya. I know a good restaurant. Okay lang ba na magkotse tayo? Okay lang naman. Don't worry, malapit lang yun dito. Ngiti nito sa kanya. Dahil sa ngiti ng binata ay muntik na siyang matulala. Dahil hindi nakatingin sa dinadaanan ay muntik na siyang mabunggo ng isang bata. Mabuti at agad siyang nahawakan ni Matt sa braso upang iiwas siya. Diyos ko, Hazel, para kang hindi model. Kastigo niya sa sarili. Sorry. Nahihiyang wika niya kay Matt. It's okay, Hazel. Inalis nito ang kamay sa braso niya at inilahad yun sa kanya. Hawakan ko na lang ang kamay mo. Okay lang ba? Okay lang. Tinanggap niya ang kamay nito. Tila may kuryenteng gumapang sa balat niya nang magsalikop ang mga kamay nila. Tahimik tuloy siya hanggang sa makarating sila sa basement parking ng mall kung nasaan ang sasakyan nito. Yung unang sakay ko dito, sa likod pa ako. Tapos ngayon dito na ako nakaupo sa tabi mo. Hindi napigilang komento niya nang buksan nito ang pinto ng front seat ng sasakyan. Mas gusto mo ba sa likod? Tanong nito. Siyempre hindi, dinag mo kang driver kita. Mahina itong natawa bago ngumiti. Ayoko rin sa likod ka, Hazel. Ngumiti siya. Hindi niya maitanggi na sa simpleng kilos at banat nito ay naaapektuhan ang puso niya. Hindi ka ba namamasada ngayon at may oras kang lumabas? Tanong ni Hazel. Umiling ito. Namamasada lang ako kapag nababagot ako. Actually, sinubukan ko lang pumasok na Grab driver dahil hindi ko gusto na walang ginagawa. Tapos dagdag kita na rin. Ang sipag mo naman pala, architect. Namula ang mukha nito. Napanguso naman siya. Yun ang unang beses na nakakita siya ng lalaking nagbablush. How about you, Hazel? Sulyap nito sa kanya. What about me? Gaano katagal ka ng sales lady? Actually, bago pa lang. Inalok kasi ako ng pinsan kong may-ari ng perfume shop na magtrabaho muna sa shop niya habang pinaplano ko pang gagawin ko sa buhay. Nagbabalak kasi ako magtayo ng maliit na business.
Anong business? Clothing line. Medyo malaki yung kailangan kong pera doon kaya pinag-iisipan ko pa. Pero yun kasi ang passion ko eh. Mahilig ako sa mga damit. Fashion design kasi ang tinapos ko. Kapag nag-open ka ng clothing line, pwedeng ikaw na rin ang modelo. Nabigla man sa sinabi nito ay napanguso siya. Sa tingin mo, bagay akong maging modelo? Bagay na bagay, Hazel. Salamat sa pambobola. Hindi yun pambobola, totoo yun. Hindi na napigilang hindi mapangiti sa sinabi nito. Dahil malapit lang ang restaurant na pupuntahan nila ay agad silang nakarating doon. Sigurado kang dito tayo? Mahal dito, Matt. Anya sa binata pagbaba nila sa sasakyan. You've been here before? Baling nito sa kanya. Oo. Paborito kasi ito ng pinsan ko. Nagustuhan mo bang pagkain? Oo, kaso ang mahal dito. Sa iba na lang tayo. Alam niyang simpleng architect lang ito at ayaw niyang magastusan ito ng malaki para lang sa isang simpleng hapunan. It's okay, Hazel. Kumikita naman ako ng malaki kahit papano sa trabaho ko. Besides, ang laki ng natipid ko dahil sa discount na binigay mo last week. Sige, bahala ka. Walang sisihan pagdating ng bill, ha? Pabiro itong natawa. Don't worry, hindi kita pagbabayarin. Hindi bali nang maghugas ako ng plato buong gabi. Namilog ang mga mata niya. Hindi naman ako papayag na ikaw lang ang maghuhugas ng plato kung pareho naman tayong kumain. Don't worry, joke lang yun. Kaya kong bayaran kahit gaano karaming orderin mo, Hazel. Kung makapagsalita ka naman parang ang lakas kong kumain. Natawa ito. I just want to prove a point. Napangiti siya bago pa siya kilikin. Oo na, halika na nga sa loob at bigla na akong nagutom. Dumiretso sila sa loob ng restaurant. Mula pa kanina ay napapansin na niya ang pagiging gentleman ng binata. Ipinaghila siya nito ng upuan. Habang tinitingnan ang menu ay tinanong pa siya nito kung may allergy siya. Gaano katagal ka ng architect? Tanong niya kay Matt habang kumakain sila. Almost 9 years. Kaya pala sabi mo ang laki na ng kinikita mo. Bakit sumasideline ka pa na grab driver? Baka naman may binubuhay ka ng pamilya ah. Bahagya itong natawa bago nagseryoso. I swear to you, wala. Hindi naman kita yayayain kumain kasama ko kung meron pala akong pamilya o girlfriend. Malay ko kung two-timer ka pala. No, I'm not. I swear, Hazel. Okay, naniniwala naman ako sa'yo. Nakangiting tango niya. Hindi niya namalayan ng oras habang kasama si Matt. Masarap kausap ang binata. Kung minsan ay napapatitig pa siya rito kapag nagsasalita ito. Kung pwede nga lang nahilingin niya na hindi na matapos ang gabing yon ay ginawa na niya. Saan kita ihahatid, Hazel? Tanong sa kanya ni Matt paglabas nila ng restaurant. Sa Serenity Towers, may maliit na kondo ako ron, pati yung pinsan ko. Napahinto siya sa pagsasalita nang mahagip ng tingin ang kapatid na si Harris at ang asawa nitong si Serene sa parking lot. Patungo sa kanilang dalawa at kapag hindi siya umiwas ay siguradong makakasalubong nila ni Matt ang mag-asawa. Shucks! Mahinang anas niya sa sarili. Hindi siya pwedeng makita ni Harris. Maraming negosyo ang pamilya nila at kabilang na roon ang construction firm kung saan CEO ang kapatid na si Harris. Dahil isang architect si Matt, may posibilidad na kilala ng huli ang kapatid niya. Hazel, are you okay? May pag-aalalang tanong ni Matt. Sa halip na sumagot ay humawak siya sa polo ng binata at napilitang isubsob ang muka sa dibdib nito. Hazel. Bahagya siyang nag-angat ng tingin sa lalaki. Sorry, biglang sumakit ang ulo ko. Sa init yata ng panahon. Pwede bang basandal muna, Matt? Parang matutumba kasi ako. Napakurap ito bago tumango. Okay, but do you want to get checked? Pwede tayo magpunta sa ospital. Hindi na, 5 minutes lang. Sagot niya bago itinago ang muka sa dibdib nito. Kinagat niya ang ibabang labi nang manuot sa kanya ang mabangong amoy ng binata. Maging ang malakas na tibok ng puso nito ay rinig niya. Bakit ang lakas ng tibok ng puso niya? Kinakabahan ba siya? Anya sa isip. Natigil ang tanong sa isip niya nang marinig niya ang pamilyar na boses ng kapatid. Mr. San Benavides, wika ni Harris. Mr. and Mrs. Del Fierro. Narinig niyang ganting bati ni Matt sa kanyang kapatid. Kakilala nga sila. Pero paano? Teka,
Hindi kaya sa kumpanya ni Kuya nagtatrabaho si Matt? Muling tanong niya sa isip. Is the woman with you okay? Narinig niyang kuryosong tanong ng kapatid. Chismoso naman talaga ni Haris. Talagang pinuna pa ako. Pumapalatak na wika niya sa isip. Oh, don't worry about my girlfriend. Medyo sumama lang ang pakiramdam kaya huminto muna kami para magpahinga. Sagot ni Matt. Kasabay niyon ay marahang dumampi ang kamay nito sa likod niya. Muntik nang mapaawang ang mga labi ni Hazel sa sinabi ni Matt. Ano raw? Girlfriend siya nito? Tila may kumiliti sa puso niya. Then we'll go ahead. Wika ni Haris. Pagkatapos marinig ni Hazel ang papalayong yabag ay nagsalita si Matt. Hazel, are you okay? Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa binata. Sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha nito. Medyo okay na ako. Salamat. Ngumiti siya rito kasabay ng paglayo. Tumikim naman ang binata. I'm sorry kung sinabi ko na girlfriend kita. Ayoko lang na mag-isip sila ng masama. It's okay, Matt. Ako ngayon dapat na mag-sorry. Bigla na lang akong sumubsob sa'yo. Okay lang, Hazel. Really? Okay lang kung sumubsob ulit ako sa dibdib mo? Okay lang. Bahagyang umangat ang kilay niya. Talaga? Ganyan ka sa mga babaeng niyayaya mo makipag-dinner sa'yo? Hindi, sa'yo lang, Hazel. Tila nahihiya, subalit nangingitiring sagot nito. Napanguso siya at pinigilang mangiti. Teka, hindi na ba masakit ang ulo mo? Tanong nito. Hindi na. Nawala yata nung maamoy ko ang dibdib mo. I mean, ang pabango mo. Ang bango eh. Sigurado ka? Nababango ka? Oo naman, Matt. Tila naaaliw na kumislap ang mga mata nito. No, I mean, sigurado ka na okay ka na? Ngumiti siya. Oo, okay na ako. Gumanti ito ng ngiti. Good. Come on, I'll take you home. Nagpatianod siya sa binata patungo sa sasakyan nito. Muli ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Saan ka nga pala nagtatrabaho? Pasimpleng tanong niya kay Matt habang nasa biyahe sila. Sa SGB Architectural Firm, Hazel. Tila nakahinga siya ng maluwag sa sagot nito. Kung ganon ay hindi ito sa kumpanya nila nagtatrabaho. Dahil malapit lang din ang kondo niya sa restaurant ay agad silang nakarating doon. Thank you sa dinner, Matt, at sa paghatid sa akin. Pasasalamat niya sa binata. Ako dapat ang magpasalamat dahil pinaunlakan mo ko, Hazel. You're welcome. Well then, good night at ingat ka sa pagmamaneho pa uwi. Nakangiting tumango ang binata. Good night, Hazel. Pagdating ng dalaga sa kondo niya ay nagring ang cellphone niya. Natigilan siya nang makitang si Matt ang tumatawag. Habang nasa restaurant sila ng binata kanina ay kinuha nito ang number niya. Hello, Matt? Napatawag ka? May nakalimutan ka ba? Tanong niya sa lalaki sa kabilang linya. May nakalimutan kasi akong itanong, Hazel. Ano yon? Tumikim ito. Gusto ko sanang itanong kung pwede akong manligaw. Ha? Manliligaw ka? Nabiglang tanong niya. Ramdam niya na tulad niya ay tipo siya ng binata. Pero hindi niya inaasahan na manliligaw ito agad. Oo, sana kung papayagan mo ko. Bakit ka naman manliligaw? Gusto kita, Hazel. Kung hindi pa obvious sa'yo, gustong gusto kita. Kaya gusto kong hingin ng permiso mo kung pwede akong manligaw sa'yo. Kinagat niya ang ibabang labi sa kilig. Bigla ay para siyang bumalik sa pagka-teenager. Bakit naman hindi? Single naman ako, Matt. Kung ganun, pwede ulit kitang bisitahin sa shop? Kung manliligaw ka, dapat mo nga akong puntahan, di ba? O online ligaw pala ang gusto mo. Parang yung mga uso sa mga kabataan ngayon. Personal ang panliligaw ko, syempre. Hindi lang ako nakapagtanong kanina sa'yo dahil inunahan ako ng kaba. Mahina siyang natawa. Really? Kinakabahan ka pero ang galing mo namang mambola. Wala namang pambobola sa mga sinasabi ko, Hazel. Okay, naniniwala ako. Kailan ka ulit dadalaw sa shop? Bukas sana kung okay lang. Sigurado kang bukas? Baka mamaya next week pa ha? Naghintay pa naman ako sa'yo. I promise you'll see me tomorrow. Pero naghintay ka nga sa akin? Oo, pag-amin niya. I'm sorry, Hazel. Masuyong sambit nito. Hindi, okay lang, Matt. Bumawi ka naman. Niyaya mo agad ako mag-dinner. Hindi lang yan ang magiging pagbawi ko.
I'll see you tomorrow, Hazel. See you, Matt. Bahagyang napapaos na sagot niya sa binata. Napahawak siya sa nagiinit na pisngi ng ibaba ang tawag. Malaki rin ang ngiti niya nang mahiga sa kama. Kinabukasan, muli ay sumabay siya kay Denise papunta sa shop nito. Habang nasa biyahe ay ikinuwento niya ang naganap na dinner date nila ni Matt. Mandiligaw pa siya sa'yo? Akala ko sinagot mo na agad. Nanunuksong wika ng pinsan. I like him pero kakakilala lang namin. Kailangan ko pang masiguro kung totoong nararamdaman niya sa akin. Nagpanggap ka na ngang sales lady lang, di ba? Ano pang pera nga habulin niya sa'yo? Ramdam ko naman na sincere siya, Denise. Pero syempre, gusto ko ma-experience kung paano siya manligaw. Sagot niya sa babae. Anong oras siya pupunta sa shop? Ipakilala mo naman ako mamaya sa kanya, ha? Wala siyang sinabi pero after working hours siguro. Inaasahan niya na hapon na pupunta si Matt tulad kahapon. Kaya nabigla siya nang bago mag-alas 12 ay sumulpot ang binata. Ang aga pa, Matt. Bakit nandito ka na? Tanong niya sa lalaki. As usual, ang gwapo nito sa suot na long sleeve na nakatupi hanggang siko at itim na slacks. Ngumiti ang binata. May meeting kasi ako sa labas kaya naisip kong dumaan na dito para dalang ka ng lunch. Inabot nito sa kanya ang paper bag na dala. Nagwala ang puso niya. Nag-abala ka pa. Normal naman to kasi nanliligaw ako, di ba? Ano pala tong dala mo? Sushi at katsudon. Sa Japanese resto kasi yung meeting namin. Japanese yung kliyente. Namilog ang mga mata niya. Mahilig ako sa Japanese food, Matt. Salamat. Talaga? Oo, lalo na sa sushi. Sakto pala ang lunch na binigay ko sa'yo. May kasama ding tiramisu yan para may dessert ka. Salamat. Ikaw, nag-lunch ka na ba? Oo, early lunch yung meeting namin kaya kumain na ako. Dumaan lang ako dito para ibigay yan. Kung ganun, hindi ka na pupunta dito mamaya? Pupunta pa rin. Kung okay lang sa'yo at wala kang ibang gagawin. Yayayain sana ulit kita na mag-dinner mamaya. Hindi na niya napigilan pa ang ngiti. Pwede ako, Matt. Then, pupunta ako mamaya. Nakangiting tumango siya. Sige, mag-ingat ka pabalik sa office. Salamat, Hazel. Nakangiti ring sagot ng binata. Masayang kinain ni Hazel ang lunch na bigay ni Matt. Dahil marami yun ay sinaluhan siya ng pinsan. In fairness, galante yung mandiligo mo ha. Akala ko ba sumasideline pa yung nag-grab driver para kumita ng extra? Ginagawa lang daw niya yon kapag nababagot siya. Mukhang malaki naman ang sahod niya bilang architect. Anya sa pinsan. 6:00 ng hapon nang muling bumalik si Matt sa shop. Oh, bakit may flowers ka? Nabiglang tanong niya sa lalaki nang makita ang dala nitong pompon ng rosas. Hindi kompleto ang paniligaw kung hindi kita bibigyan ng bulaklak, Hazel. Nakangiting sagot nito. Ganun ba yun? E di paano yan? Kailangan mo rin ba akong haranahin? Napanguso ito. Well, hindi ako magaling kumanta. E di busted ka na. Pabirong wika niya. Namilog ang mga mata nito. Natawa naman siya. Joke lang, hindi mo ako kailangang haranahin, Matt. Pero hindi mo na rin ako kailangang bigyan ng bulaklak next time. Tama na tong isang beses lang. Ang mahal nito tapos basurahan lang ang makikinabang kapag nalanta na. Alright, kung yun ang gusto mo. Anito. Sandaling bumalik sa opisina ng pinsan si Hazel para kunin ang bag niya. Bago sila umalis ni Matt ay ipinakilala na rin niya ang binata sa pinsan. Kamusta ang trabaho mo, Hazel? Tanong ni Matt habang naglalakad sila sa mall. Hawak nito sa isang kamay ang bulaklak habang ang isa ay nakahawak sa kamay niya. Okay naman, medyo madaming customers kanina. Hindi ba nangangalay ang paa mo sa trabaho? Hindi naman, nakakaupo naman kami kapag walang customer. Mabuti naman kung ganun. Napangiti siya. Bukod sa gentleman ay thoughtful din talaga ang binata. Paano kung pagod pala ang mga paa ko ngayon? Bubuhatin mo ba ako? Pagbibiro niya. Pwede. Kaya naman kitang buhatin. Gusto mong subukan? Ano ka ba? Nakakahiya. Nag-joke lang ako, Matt. Pero seryoso ako, Hazel. Sige, next time. Pero wag dito sa mall. Natatawang sagot niya. Satisfied na tumango ito. Saan mo pala gustong kumain? Doon na lang tayo sa medyo mura this time. Bakit?
Kunot noong tanong nito. Mukhang lagi mo kong iimbitahang kumain. Ayokong mabutas ang bulsa mo. Okay lang sana kung pagbabayarin mo rin ako eh. Hindi naman. May pera naman kasi ako, Hazel. Hindi kita yayayain kung wala. May maayos akong trabaho at may sideline rin. E paano yun? Hindi ka na masyadong makakapamasada dahil lagi mo akong pinupuntahan. Medyo malaki naman ang kinikita ko sa trabaho. Hindi ako mangangahas manligaw kung hindi ko pala kayang bumuhay ng pamilya. So kahit saan mo gustong kumain, walang problema sa akin. Napangiti na lang si Hazel para itago ang kilig na gumapang sa sistema niya. Sa huli ay nagkasundo sila na kumain sa isang Korean barbecue restaurant. Tulad ng nakaraang gabi, todo asikaso sa kanya ang binata. Muli rin siya nitong hinatid sa kondo niya ng gabing yun. Sa mga sumunod na mga araw ay regular siyang binibisita ni Matt sa shop. Lagi silang sabay na kumakain ng hapunan at pagkatapos ay inihahatid siya nito pa uwi. Sa maiksing panahon lang ay tuluyan na siyang napalapit sa binata. Pakiramdam nga niya ay matagal na silang magkakilala ng lalaki. Wala rin siyang mapintas dito at ramdam niya ng sinsero ang lahat ng ipinapakita nito sa kanya. Sabado ng umaga, maaga pa lang ay nakabihis na si Hazel para sa date nila ni Matt. Walang pasok ang binata at sinabi niya rin sa binata na day off siya ng araw na yon. Pupunta sila sa Pampanga para dumalo sa Hot Air Balloon Festival. Nabanggit niya kasi kay Matt na hindi pa siya nakakadalo sa naturang festival. Ilang sandali pa ay nasa sasakyan na siya ng binata. Sinundo siya nito sa lobby ng kondo. Ayos lang ba tong suot ko? Tanong niya kay Matt nang mapansin na napatitig ito sa kanya. Dahil alam niyang mainit sa pupuntahan nila ay isang sleeveless blouse ang suot niya at pantalong maong. Nakangiting tumango si Matt. Ang ganda mo, Hazel. Kahit anong ayos. Tigil ang ngiting pinasadahan niya ng tingin ng ayos nito. Naka-polo shirt ito at pantalong maong. Gwapo ka rin kahit anong suot mo. Hindi naman kita pinuri para purihin mo rin ako. Alam ko, pero gwapo ka talaga, Matt. Promise, walang halong pambobola. Salamat, Hazel. Napanguso siya nang mamula ang tenga ng binata. Pansin niya na mabilis itong mag-blush kapag pinupuri. Mabilis silang nakarating ni Matt sa Clark. Pagdating doon ay bumungad sa kanila ang mga naglalakihang hot air balloon sa ere. Agad silang nagkasundo na sumakay sa isa sa mga hot air balloon. Sabihin mo lang sa akin kapag natatakot ka. Masuyong tanong ni Matt sa kanya. Don't worry, hindi naman ako takot sa height, Matt. Good, hindi rin naman kita pababayaan. Alam ko naman yun. Sa maikling panahong pagsasama nila ay nakuha na nito ang tiwala niya. Malayo ito sa dating nobyo na nanakit sa kanya. Saka kapag pinabayaan mo ko, di busted ka na sa akin. Pabirong dugtong niya na bahagyang ikinatawa nito. Inalalayan siya ni Matt sa hot air balloon. Sila lang dalawa ang sakay niyon bukod sa piloto na kasama nila. Wow! Namamanghang wika ni Hazel habang unti-unti silang umaangat sa ere. Ang sarap pala dito sa taas, Matt. Ang ganda nga, parang itong kasama ko. Masuyong sambit ni Matt. Bumaling siya sa binata na nasa tabi niya. Nakita niyang sa halip na sa tanawin ay sa kanya ito nakatingin. Binobola mo na naman ako eh. Hindi ah. Mumiti siya at marahang hinawakan ng panga nito. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong hinalikan. Halatang nabigla si Matt, subalit agad naman itong tinugon ng halik niya. Nang maghiwalay sila ay matamis na siyang umiti sa binata. Nakaawang naman ang mapulang mga labi nito at tila hindi pa nakakabawi sa ginawa niya. Why did you suddenly kiss me? Mahina at napapaos na tanong nito. Kasi sinasagot na kita, Matt. Masuyong sagot niya. Sa una pa lang ay gusto na niya ang binata at habang magkasama sila ay lalong lumalalim ang nararamdaman niya para rito. Napatunayan din niya na sincero ito sa kanya. Kaya wala siyang dahilan para patagalin pa ang panliligaw nito. Really? Boyfriend mo na ako? Tila hindi makapaniwalang gagad nito. Hindi ako nangahalik ng lalaking hindi ko boyfriend. Kaya oo, boyfriend na kita. Malaki ang ngiting kinabig siya ng binata at niyakap. Thank you, Hazel. Nang maghiwalay sila ay ito naman ang kumabig at humalik sa kanya. Pakiramdam ni Hazel ay matutunaw siya sa mga halik ni Matt. First time ko to. Nakangiting sambit niya nang maghiwalay ang mga labi nila. First time? Oo,
First time ko makipaghalikan sa ere. Pakiramdam ko literal na lumulutang ako sa bawat halik mo. This is my first time to, Hazel. Talaga? Hindi naman ako playboy tulad ng ibang lalaki. Masuyong sagot nito. Isang beses pa silang nagsalo ng halik ni Matt hanggang sa makababa sila sa lupa. Sumubok din sila ng iba pang activities na naroon. Pagkatapos ay kumain sila at nanood ng mga music performance. Gabi na nang magpasya silang bumalik ng Maynila. Subalit habang nasa biyahe ay biglang nagkaroon ng problema ang sasakyan ni Matt. Kinailangan nitong huminto sa isang talyer. I'm sorry, Hazel. Baka gabihin tayo. Wika ni Matt sa kanya habang nasa talyer sila. Hinawakan niya ang braso nito. It's fine. Ikaw naman ang kasama ko eh. Come with me. Maupo muna tayo. Iginiya siya ng nobyo sa isang maliit na restaurant ng katabi ng talyer. Ma'am, sir, itry niyo po ang specialty po namin na pork sisig. Wika ng babaeng staff na may edad na sa kanila na nag-abot ng menu. Sisig? Ano yun, Matt? Kuryosong baling niya kay Matt. Hindi mo alam yung sisig, ma'am? Tila na biglang tanong ng ginang sa kanya. Taga saan ka ba? Napakorap si Hazel. Gusto niyang sabihin na matagal siyang tumira sa ibang bansa, subalit pinigilan niya ang sarili. Of course, alam ko po kung ano yung sisig. Nakalimutan ko lang. Sige po, bigyan niyo kami nun. 2 order ng inihaw na manok din po at 2 orange juice. Wika naman ni Matt. Ibinalay niya ang tingin kay Matt pag alis ng ginang. Napansin niyang tila pinipigilan nitong mangiti. Bakit nangingiti ka dyan? Nakangusong tanong niya sa nobyo. Hindi ka pa nakakakain ng sisig, no? Napanguso siya. Nakakain na pero nakalimutan ko. Nagangat ito ng kilay. Really? So kumakain ka ng pisngi at tenga ng baboy? Napakurap siya. What? Pisngi at tenga ng baboy? Native Kapampangan dish ang sisig. Usually, pisngi at tenga ng baboy ang karneng ginagawang sisig. Nabalunok siya. Baka iba pala yung nakain ko dati. Hindi yata sisig yun. Adobo yata. Natawa si Matt. Napalabi naman siya. Tinatawanan mo ba ako dahil hindi ko alam ang difference ng sisig at adobo? Masuyong hinawakan nito ang kamay niya na nasa mesa. Hindi, I just found you cute. At walang kaso sa akin kung hindi mo alam kung anong pinagkaiba ng sisig sa adobo. Ng sinigang sa nilaga, ng menudo sa fritada. Kahit maarte ka sa pagkain, mahal pa rin kita. Natudaw ang puso ni Hazel sa sinabi nito. Paano pa ako kakain ito kung busog na ako sa pambobola mo? Wala namang pambobola sa mga sinabi ko eh. Oo na po. Tama na, kinikilig na ako, love. Pabirong inirapan pa niya ito. Ngumiti si Matt at pinatakan pa ng halik ang likod ng kamay niya. Hindi nagtagal ay dumating ang order nila. Kinuha nito ang sisig samantalang sa kanya nito ibinigay ang inihaw na manok. Masarap ba yan? Nagdududang tanong ni Hazel sa nobyo nung panoorin niya itong sumubo ng sisig. Oo, love. Gusto mo tikman? Hindi ako kumakain ng masyadong mataba, pero gusto ko malaman kung masarap. Paano mo malalaman kung hindi mo titikman? Pilyang umiti siya kay Matt bago mabilis na hinalikan ng mga labi nito. Masarap nga, love. Anya nang lumayo sa nobyo. Bahagyang namulat si Matt bago napangiti. May pagkapilya pala ang girlfriend ko. Ngayon alam mo na. Nakangising sagot niya na mahinang ikinatawa nito. Sa sumunod na mga araw ay walang paglagyan ng kasiyahan ni Hazel. Halos araw-araw silang nakikita ng nobyo. Wala siyang maipintas kay Matt bilang kasintahan. Damang-dama niya ang pagmamahal nito sa kanya. Ganoon din ang nararamdaman ni Matt. Hanggang ngayon ay hindi makapaniwala ang binata na sa wakas ay nobya na niya ang babaeng pinapangarap niya lang noon. Congrats, Matt! Sino mag-aakalang pagkatapos ng mahabang panahon mapapasaya ang babaeng pinapangarap mo lang noon? Wika sa kanya ng pinsang si Leo nang puntahan siya nito sa opisina. Ngumiti siya sa pinsan. 2 linggo nang nakararaan mula nang sagutin siya ni Hazel at naging opisyal silang magnobyo. Kailan mo naman sasabihin kay Hazel ang totoo? Na hindi ka basta architect lang at hindi naging grab driver kahit minsan? Tanong ni Leo. I'm taking my time, Leo. Gusto kong kahit papano, magtagal muna kami bago ko sabihin kay Hazel ang totoo. I'm worried she'll get mad at me. Bakit naman siya magagalit?
Hindi ba siya rin naman naglilihim sa'yo hanggang ngayon? Ramdam ni Matt na sincero si Hazel sa mga pinapakita nito sa kanya. Subalit ipinagtataka niya kung bakit hindi sinasabi sa kanya ng dalaga na isa itong modelo. Tila iniiwasan din itong banggitin ang katayuan sa buhay ng pamilya nito. Tila ba ayaw nitong malaman niya na galing ito sa marangyang pamilya. Kaya naman hinihintay niya ang nobya na banggitin sa kanya ang mga bagay na yon bago niya aminin dito na matagal na niya itong kilala. At alam niya ang totoong estado nito sa buhay. Samantala, linggo ng gabi, sa kondo ni Hazel ay magkasama sila ng pinsang si Denise. Kakauwi lang niya mula sa family dinner nila sa bahay ng mga magulang. Kailan mo aaminin sa boyfriend mo ang totoong estado mo sa buhay, Hazel? Usisa sa kanya ng pinsan. Humahanap lang ako ng tamang tiyempo, Denise. Sagot niya. Natatakot siya sa maaaring maging reaksyon ni Matt kapag nalaman nito ang ginawa niyang pagsisinungaling dito. Just tell him your reason, Hazel. I don't think he'll make it a big deal. Mukha namang mahal na mahal ka ng boyfriend mo. So maiintindihan niyang dahilan mo. Sana nga, Denise. Kagat ang labing sagot niya sa pinsan. Oo nga pala, next weekend na yung reunion natin. Gagawin mo bang date si Matt? Sa susunod na linggo ay magaganap ang high school reunion ng batch nila. Ayon sa organizer ay allowed na magdala ng +1. Balak niya sanang gawing date sa pagtitipon ng nobyo. Tatanungin ko pa si Matt kung available siya next Sunday. Kung may isasama ko siya, baka doon na lang ako umamin sa kanya. Sagot niya. Kinabukasan pagdating ng hapon ay muli siyang sinundo ni Matt sa trabaho. Dumiretso sila sa isang restaurant sa loob ng mall para maghapunan. Love, may gagawin ka ba sa Sunday? Tanong niya sa nobyo sa gitna ng pagkain. I'll check my schedule. Bakit? May pupuntahan kasi akong high school reunion. Sabi ng organizer pwedeng magsama ng date. Kung pwede ka ng araw na yon, gusto sana kitang isama. Napansin niyang natigilan ang binata, subalit agad rin itong umiti. Okay, I'll go with you. I'll be your date that night, love. Talaga? Napangiti siya. I won't let you go there alone. Baka maagaw ka pa ng iba sa akin. At gusto ko rin makilala ang mga high school friends mo. Para namang magpapaagaw ako sa ibang lalaki, love. Ikaw lang ang mahal ko at ikaw lang ang pinakagwapo para sa akin. Ikaw tong magaling mambola, Hazel. Totoo ang sinabi ko. Seryosong sagot niya. Subalit napangisi siya nang mamula ito. Pagkatapos nilang mag-dinner ay nagpasya silang manood ng sine. Halos pasara na ang mall nang makalabas sila ng sinihan. Naglalakad sila patungo sa parking garage nang madaan sila sa isang appliance shop. Namilog ang mga mata ni Hazel nang matanaw na ipinapalabas sa nakadisplay na TV screen ang footage ng isa sa mga fashion show niya sa New York. Hazel, love. Untag sa kanya ni Matt. Nang matanto niyang malapit nang lumabas ang mukha niya sa TV screen, ay wala sa sariling hinila niya ang nobyo paharap sa kanya upang siilin ito ng halik. Ilang segundong magkalapat ang mga labi nila bago siya lumayo rito. Sorry, love. Bigla kasi kitang gustong halikan. Kagat ang labing ngiti niya sa nobyo. Don't worry, wala namang masyadong tao ngayon dahil anong oras na. Napanguso ang nobyo niya bago ito tila naaaliw na nag-angat ng kilay. Next time magsabi ka para hindi ako nabibigla, love. Okay, sige. Mamaya ulit sa sasakyan na. Pili ang sagot niya na bahagyang ikinatawa nito. Ilang araw pa ang lumipas ay dumating ang araw ng reunion. Halos mahigit ni Hazel ang hininga nang sunduin siya ni Matt. Napakagwapo ng nobyo sa suot na coat and tie. Ang ganda-ganda ng love ko. Puri sa kanya ni Matt pagdating nila sa sasakyan nito. Hinawakan nito ang isang kamay niya at hinalikan yun. Ang gwapo mo rin, parang ayaw na tuloy kitang isama. Bakit naman? Ngumuso siya. Baka kasi pagkaguluhan ka dun. Humalakak ito. Yan ang pambobola. Totoo ah. Kilala ko pa naman ang mga tipo ng high school friends ko. Yung mga tulad mo. Siguro ng high school ang dami-dami may crush sa'yo. Naiiling na natawa ito. Hindi ako gwapo nung high school, love. Yes, payatot ako at lampa noon. Makapal din ang salamin ko kaya tinutuksa akong nerd ang mga kaklase ko. Seryoso ba, Matt? Hindi makapaniwalang baling niya sa nobyo. Ngumiti ito. I'm serious, Hazel.
patingin ako ng high school picture mo next time. Wag na, baka ma-turn off ka pa. Hindi naman kita nagustuhan nung dahil sa gwapo ka. Really? I mean, syempre nakuha mo ang atensyon ko dahil sa itsura mo. Pero minahal kita dahil sa ugali at pagkatao mo. So kahit na gaano ka pa kapangit nung high school, hindi ako mata-turn off. Grabe ka naman sa pangit, love. Payat lang ako nun at lampa. Natawa siya. Yun naman pala eh. Natawa na rin ang nobyo niya. Okay, I'll show you my old pictures next time. Ilang minuto pa ay nakarating sila sa St. Clair Academy. Sabay silang nag-alis ng seatbelt ni Matt at bumaling sa isa't isa. Hazel. Matt, bago tayo bumaba, may gusto akong sabihin sa'yo. Kagat ang labing putol niya sa lalaki. Lumunok ito at ngumiti. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Pero I guess ikaw muna. Gaya nito, napalunok siya bago ibinuka ang bibig. Subalit bago pa siya makapagsalita ay may kumatok sa bintana ng kotse ni Matt. Matt, may lalaki sa labas. Sino yun? Anya sa nobyo. Wag na muna nating pansinin, aalis din yan. Mas importante yung sasabihin mo, Hazel. Sagot nito. Subalit hindi umalis ang lalaki at patuloy ito sa pagkatok. Matt, baka kilala mo ata. Bakit ayaw mo munang kausapin? Sa huli ay bumuntong hininga ang nobyo bago ibinaba ang bintana ng sasakyan. Mateo, sabi ko na nga ba kotse mo yun eh. Akala ko hindi ka pupunta. Bungad na tanong ng lalaki sa labas ng sasakyan. Nagbago ang isip ko, George. Sagot ni Mateo sa kausap. Oh, may kasama ka pala. Teka, kilala ko yan ah. Hindi ba't si Hazel Del Fierro yan, pare? Gulat na tanong ng lalaki na ngayon ay kay Hazel na nakatingin. Naguguluhan man si Hazel ay nagawa niyang ngumiti ng tipid sa lalaking nasa labas. Can we just talk later, George? Naistorbo mo kami ni Hazel. Animat sa lalaki sa paraang pabiro. Okay. See you sa loob. Pasensya na sa istorbo. Sagot ng lalaki bago sila iwan nito. Muling isinara ni Matt ang bintana ng sasakyan at bumaling kay Hazel. Hazel. Teka Matt, hindi ko maintindihan. Bakit kilala ako ng kaibigan mo? At ano yung sinabi niya kanina? Invited ka rin ba sa reunion? Ibig sabihin, dito ka nag-high school at kabatch kita? Kagat ang labing tumango ang binata. Yun sana ang gusto kong sabihin sa'yo, Hazel. Matagal na kitang kilala. Dito rin ako nag-aral ng high school sa St. Clair. At magkabatch tayo. Tulad mo, nakatanggap din ako ng imbitasyon para sa reunion ngayon. Nalaglag ang panga niya sa narinig. Ano? Sinalubong nito ang mga mata niya. Ang totoo niyan, matagal na ako may gusto sa'yo, Hazel. High school pa lang tayo. Pero nahihiya akong lumapit sa'yo at magtapat ng nararamdaman ko. Dahil noon pa man ang ganda-ganda mo na. Samantalang patpatin ako at lampa. Natatakot ako mabasted mo kaya nakontento na lang ako na lihim na humahanga sa'yo. Napasinghap siya sa revelasyon ni Matt. Nagpatuloy naman ang binata. Kahit na makagraduate tayo at hindi na kita muling nakita, hindi na walang nararamdaman ko para sa'yo, Hazel. Ikaw ang first love ko at ikaw lang ang tanging babaeng nakakuha ng itong puso ko. Sa mga lumipas na taon, patuloy akong nakikibalita sa'yo. Alam ko na sikat kang modelo sa ibang bansa. At kung minsan, kapag may pagkakataon ako ng mga ibang bansa dahil sa negosyo, personal kong napapanood ang mga fashion show na sinasalihan mo. Lumunok ito bago nagpatuloy. Hindi rin talaga ako totoong naging grab driver, Hazel. Nung gabing aksidente kong sumakay sa kotse ko, nandun ako sa labas ng mall para sunduin ng pinsan ko. I'm an architect, yes. Pero ako rin yung namamahala sa architectural firm na pag-aari ng pamilya namin. Pinanindigan ko na lang na sumasay din ako bilang grab driver nang magkita tayo ulit sa perfume shop ng pinsan mo. Dahil nahihiya akong aminin sa'yo na isinakay kita ng gabing yun dahil kilala kita at dahil ikaw ang first love ko. Ilang sandali siyang nakatitig kay Matt bago nakuhang magsalita. Kilala mo pala ako. Bakit hindi mo ako kinumpronta tungkol sa pagkatao ko? Bakit hinayaan mo ako magsinungaling sa'yo? Nagtaka ako kung bakit nakita kitang nagtatrabaho sa shop ng pinsan mo. At hindi ko alam kung bakit parang ayaw mong malaman kung totoong estado mo sa buhay. Pero hinayaan kita dahil naisip kong baka may dahilan ka sa paglilihim mo. At isa pa, paano kita magagawang kumprontahin kung maging ako'y may nililihim din sa'yo?
Napalunok siya. I'm sorry, Matt. Inilihim ko ang estado ko sa buhay dahil nag-iingat ako. Bago ka dumating sa buhay ko, niloko ako ng ex-boyfriend ko. Akala ko minahal niya ako, pero nalaman ko na nakipaglapit lang siya sa akin dahil sa estado sa buhay ng pamilya ko. Kaya nagdesisyon ako na wag na munang sabihin sa iyo ang totoong pagkatao ko dahil natatakot ako na baka maulit yung ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. Yun din sana ang balak kong ipagtapat sa iyo ngayon, kung hindi lang tayo naistorbo ng kaibigan mo. Hinawakan ni Matt ang kamay niya. Naiintindihan ko, Hazel. Totoo? Hindi ka galit sa ginawa kong paglilihim sa'yo? Masuyo itong umiling. Paano ako magagalit kung pareho lang tayong naglihim sa isa't isa? I understand why you have to lie to me. At gusto kong sabihin sa'yo na kung sakaling mang mahirap ako, hindi ko pag-iinteresan ng yaman mo o ng pamilya mo. Noon pa man gusto na kita, Hazel. Hanggang ngayon ay hindi nagbago yun. Lalo lang lumalim ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko pinagdududahan ng pagmamahal mo sa akin, Matt. Araw-araw ko nararamdaman yun. Pero totoo ba talaga na first love mo ako? Namungay ang mga mata nito habang nakatitig sa mukha niya. Oo, ikaw lang ang babaeng minahal ko at wala nang iba, Hazel. Kaya ang saya-saya ko nung sinagot mo ako. Hindi ako makapaniwalang natupad ang matagal ko ng pinapangarap. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay hinawakan na niya ang necktie ng nobyo at ipinaglapat ang mga labi nila. Nagsalo sila sa isang matamis na halik. Nang maghiwalay ay unti-unting natawa si Hazel. What's wrong, love? Nagtatakang tanong ni Matt. Pinahupa niya ang tawa bago sumagot sa nobyo. Ay kasi nakakatawa na pareho pala tayong may tinatago sa isa't isa. Teka, kung ganun, alam mo rin na kapatid ko si Harris? Natatandaan mo yung unang beses na kumain tayo? Nakasalubong mo siya sa parking lot ng restaurant. Yeah, I know your brother, Hazel. Alam ko rin na kaya ka nagtago sa dibdib ko nung gabing yun ay dahil ayaw mong makita ka ng kapatid mo. Napanguso siya. Naisip ko kasing baka kilala mo siya at kapag nakita ako ng kapatid ko, siguradong malalaman mo na magkapatid kami. Kaya mo rin ba ako biglang hinalikan nung Lunes sa mall? Dahil nakita mo yung footage ng fashion show mo? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Nakita mo rin yun? Aha. Tumango ito. Nagpipigil ng ngiti. Ano ba yan? Kabado pa naman ako na makita mo. Yun naman pala, nakita mo naman talaga. Tapos nag-imbento pa ako na may 50% discount sa shop ni Denise. Kayang-kaya mo naman palang bumili kahit 10 years supply pa ng perfume. Hindi totoo na may 50% discount? Lumabi siya. Hindi, sinabi ko lang yun kasi type kita. See, una pa lang din gusto na kita. Ito naman ang natawa. Wow, akala ko naman totoo. Natipuhan mo lang pala ako nun. But stop pouting, love. Baka hindi tayo makalabas rito dahil gusto na lang kitang halikan. Pwede naman, love. Pili ang sagot niya. Sa huli ay muli silang nagsalo sa isang halik bago bumaba ng sasakyan. Magkahawak ang kamay na tinungo nila ni Matt ang pagtitipon. Ipinakilala niya si Matt sa mga kaibigan at ganoon rin ang lalaki sa kanya. Marami sa mga kaklase ni Matt ang nabigla sa malaking pagbabago sa itsura ng lalaki. Lalo na nang makita pa ng mga ito si Hazel sa tabi ng binata. Talaga bang binubuli ka ng mga babaeng yan dati, love? Look at them now. Naglalaway na sila sa'yo, oh. Wika ni Hazel sa nobyo. Nasa dance floor sila ng binata at lihim na pinagmamasdan niya ang mga babaeng nakatingin kay Matt. Well, sorry na lang sila dahil sa akin ka na ngayon. Mayabang na pagpapatuloy pa niya. Ngumiti sa kanya ang nobyo. Sayong-sayo naman talaga ako, Hazel. Noon pa man. Masuyong ngumiti siya sa nobyo at lalo pa itong niyakap. Sa sumunod na araw, dinala siya ni Matt sa bahay ng mga magulang nito upang ipakilala. Nililigawan pa lang kita, gusto na kitang dalhin dito at ipakilala sa mga magulang ko. Pero alam kong hindi ko pwedeng gawin yun hanggat hindi ko pa naaamin sa'yo ang totoo. Wika ni Matt. Pagdating sa malawak na sala ay sumalubong sa kanila ang isang ginang na pamilyar ang mukha kay Hazel. Mama, this is Hazel. Girlfriend ko po. Wika ni Matt sa ina. Suminghap ang ginang habang nakatingin sa dalaga. Oh my God! Hindi ba't ikaw yung sales lady na nag-asikaso sa akin noon, Iha? Ikaw yung gusto kong ireto sa anak ko. Ikaw naman pala yung tinutukoy na girlfriend ng anak ko. What a small world. Napangiti siya sa ginang.
Oo nga po, kung alam ko lang na si Matt pala ang anak nyo, ibinigay ko na sana ang number ko. Hindi pa kasi kami nagkikita ng anak nyo noon. Oh well, Iha, hindi mo man ibinigay sa akin ang number mo. Nagtagpo pa rin kayo ng anak ko. That means you two are really meant to meet each other. Sagot ng ina ni Matt. Malugod siyang tinanggap ng ginang at maging ng ama ng nobyo. Tulad ng binata ay mabait ang mga magulang nito. Matapos niyang makilala ang mga magulang ng nobyo, ay dinala naman niya si Matt sa bahay ng mga magulang. Doon ay naghihintay sa kanila ang buong pamilya niya. Teka, Ate Hazel. Kung ganun, ikaw pala yung girlfriend ni Mateo? Yung nakita ko nakasubsub sa dibdib niya? Tanong sa kanya ni Harry sa gitna ng hapunan. Namula ang mukha niya nang maalala ang tinutukoy ng kapatid. Oo, ako yun. What is the meaning of this? Hazel anak, sumusubsub ka sa dibdib ng nobyo mo sa pampublikong lugar? Naieskandalong tanong ng ina. Ma'am, kung makapagsalita ka naman parang teenager ako. Eh wala na nga sa kalendaryong edad ko. Nakangusong wika ni Hazel sa ina. Hindi pwedeng madungisan ng pamilya natin, Iha. You two need to get married. Wag po kayong mag-alala, Tita Monica. Pakakasalan ko po si Hazel. Wika ni Matt sa kanyang ina. Nanlaki ang mga matang bumaling si Hazel sa nobyo. Ngumiti lang sa kanya si Matt bago hinalikan ng kamay niya. Nang mapag-isa sila sa malawak na hardin ng bahay nila, ay hinarap niya ang nobyo. Huwag mo seryosohin yung sinabi ni Mommy Love. Mula kasi nung magpakasal ang dalawa kong kapatid, kinukulit na rin niya ako na mag-asawa na. Pero seryoso ako sa sinabi ko sa mami mo. Gusto kitang pakasalan, Hazel. Masuyong hinawakan ni Matt ang kamay niya. Nilagawan kita para maging girlfriend at kalaunan ay para maging asawa. Kaya nung sinagot mo ako, bumili na ako agad ng singsing. Kasi noon pa man sigurado na ako sa'yo. Sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Inilabas nito ang isang singsing at lumuhod sa harap niya. So, will you marry me, Hazel? Naluluhang tumango siya sa nobyo. Of course I will. Nung sinagot kita, sigurado na rin ako na ikaw ng lalaking gusto kong makasama sa hinaharap, Matt. Mahal na mahal kita, Hazel. Mahal na mahal din kita, Matt. Kaya ano bang hinihintay mo? Isuot mo na yung singsing sa akin. Pagkatapos isuot ni Matt ang singsing sa daliri niya, ay nagsalo sila sa isang halik. Ipinagdiwang ng buong pamilya nila ang engagement nila ng lalaking minamahal. Tuluyan nang hindi binalikan ni Hazel ang pagmamodelo at sa halip ay itinayo niya ang pangarap na negosyo. Suportado naman yun ni Matt. 6 na buwan nang lumipas, naganap ang kasal ni Hazel at Matt. Ang grande ang naganap na pag-iisang dibdib, lalo na dahil si Hazel ang huling ikinasal sa kanilang 3 magkakapatid. Masayang-masaya ang mag-asawang Harry at Monica Del Fierro habang pinapanood ang kasal ng kanilang panganay na anak. Time really flies by, sweetheart. Parang kailan lang tayong nagpapalitan ng pangako sa isa't isa. Samantala ngayon, kasal na ang 3 anak natin. Wika ni Monica sa asawa. Masuyang bumaling sa kanya si Harry. Sa kabila ng panahon, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Tumanda na tayo at lahat, ang galing pa ring mambola ng asawa ko. Kung hindi lang ako menopause na, baka nasundan pa ang bunso nating si Haris. Sagot ng ginang na ikinahalakhak ng Ginoo. Samantala, pagkatapos ideklara ng pari na ganap ng mag-asawa sina Hazel at Mateo, ay sinalyohan nila ng matamis na halik ang pag-iisang dibdib nila. 1 taon nang lumipas, isinilang ni Hazel ang panganay na anak nila ni Matt. Tulad ng mga magulang ni Hazel, ay biniyayaan din sila ng asawa ng 3 anak sa kanilang pagsasama. Parehong ipinagpapasalamat ng mag-asawa na gumawa ng paraan ng tadhana upang magtagpo ang kanilang mga landas. At ngayon nga ay wala nang mahihiling pa sa buhay sina Hazel at Mateo sa piling ng isa't isa kasama ang kanilang mga anak. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.